8 dahilan kung bakit CR152 na ang susunod na motor na para sa'yo. Pag-usapan natin. Let's go! Meron tayong in-upload recently lang na dahilan kung bakit hindi ko marerecommend tong motor na to sa mga beginners. So may mga binigay tayong mga dahilan doon. So para sa akin hindi ko talaga marerecommend to sa mga beginners. Pero kapag may experience ka na, may dati ka ng motor, may mga knowledge ka na sa motor, sa pag-maintenance, i-recommend ko na tong motor na to. Maraming dahilan. So meron tayong 8 na nilista na dahilan kung bakit ito na yung motor na para sa'yo. So unang dahilan ay dahil mura itong mismong unit. Nung binili ko tong motor na to, nagkakahalaga lang to ng about 56 to 57,000 or 55, hindi ko natanda kasi 2 years ago na. Pero ngayon, itong motor na to, mga 60 plus na, almost 70,000 na siya. Pero para sa akin, mura pa rin siya, no? Kasi 150cc na tong motor na to, sobrang forma, hindi mo na kailangan masyadong i-modify ng sobra-sobra kung i-compare mo siya TMX. So si TMX, same price nito, pero 125cc lang siya, tapos hindi pa siya formado. So para sa akin yun yung unang dahilan kung bakit ito yung dapat na next bike mo. Pangalawa naman na dahilan is mura yung mga parts. So si CR152, marami siya na available na parts sa aftermarket, sa mga lahat ng halos ng mekaniko, ng mga motor shop, may mga parts siya. So dahil marami siyang parts, mura siya. No, ganun naman yun supply and demand. Pag mas marami kang kakompetensya na parts, so mas mura yung price nun. Pangatlong dahilan, nabanggit ko na kanina, marami siyang alternative na parts. So dahil nga itong motor na to is parang hawig siya ng mga Pantra or TMX, Barako, kung ano man na pan-tricycle. Yung mga clutch cables, throttle cables, mga kung ano-ano pa, kasya yan dito sa motor na to. Maraming kasya talaga, headlights, handle grips, kahit yung mga ibang sprocket, kadena, kasya, gulong, kasya, mga brake hubs, kasya sa motor na to. No, marami siyang alternative na parts na mamibili kahit yung mga genuine na Honda, Kawasaki, pwede sa motor na to. Pang-apat na dahilan, para sa akin, sobrang pogi ng motor na to. So pagkabili mo, formado na siya agad, head turner na agad siya, hindi mo pa masyadong pinapalitan ng mga parts, pogi na siya agad, no? So para sa akin, plus points yun. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kailangan mong maging next bike tong motor na to. Ikalimang dahilan is sobrang customizable ng motor na to. So isa to sa mga pinakasikat ngayon na base bike sa mga gusto mag-customize into scrambler, calf racer, brat, bobber. Madali siyang i-customize, is-personalize sa mga gusto mong maging itsura ng motor mo. So i-recommend ko tong motor na to dahil sobrang customizable talaga niya. So susunod na dahilan is reliable siya sa takbuhan. So sabi ko nga, palagi ako naglo-long ride sa motor na to. Banahaw Loop, Laguna, Quezon, Balican. Sobrang reliable niya. Hindi ako tinitirik ng motor na to. At dire-diretso, banayad. Hindi siya ganun kabilis pero yun, sobrang reliable. Pampito na naman natin, malakas siya sa ahon, no? So recommended ko to sa mga naglalala move, maraming karga, may angkas. I-recommend ko tong motor na to kasi subok ko na siya. So kadalasan na dinadaanan namin na ahon ay yung Sungay from Lower Batangas papuntang Tagaytay. So may karga kami noon, kayang-kaya kami, may angkas pa ako at maraming laman yung top box, kayang-kaya. At isa pa yung from Marcos Mansion papuntang Tagaytay, no? Kanlubang to Tagaytay. Sobrang ahon din noon. So kayang-kaya rin kami ng motor na to. I-recommend ko talaga to kung naghahanap talaga kayo ng reliable at malakas na motor. Pangwalo naman is, so usaping customizable, madali itong i-register sa LTO kasi yung stock nga niya is classic na, formado na, hindi ganun kadami yung i-customize mo sa kanya. Kung i-compare mo siya sa TMX na kapag ginawa mong scrambler yung TMX, madami ka talagang ipabaguhin sa kanya, marami kang papalitan at kitang-kita siya sa LTO and minsan hindi pinapasa ng LTO, pinapabalik pa yung mga parts bago iparehistro. Itong motor na to, kahit palitan mo ng handlebars, gulong, upuan, hindi siya hindi siya binabaksak ng LTO sa rehistro. So isa yun sa mga pwede nyo kasing i-consider kung mag-customize kayo, the base bike yung TMX Barako, isa yun sa magiging problema nyo. So si CR152, hindi ako nakaranas ng ganon. Wala pa rin ako naririnig at nababasa na post na nagkaroon sila ng problema sa pagre-rehistro sa motor na to kapag customized na. So kayo ba? Ano ba yung mga nagustuhan nyo pang ibang bagay dito sa motor na to? I-comment nyo nga sa baba para mas mapag-usapan natin at maibigay pa natin yung ibang reason kung bakit ito na yung next bike nila. Kung mahilig ka nga pala sa motorcycles, reviews, tutorials, travels katulad nito, you can hit that subscribe button para mas maging updated ka kasi every week may upload tayo. At kung may natutunan ka at nagustuhan mong video na to, you can hit that like button para makaabot pa sa iba itong video na to
itong mga pinag-usapan natin. Again, this has been JZ. Enjoy the ride!